Sa loob ng maraming dekada, ang mundo ng teknolohiya ay nakadepende sa isang bagay, ang silicon chip. Dito tumatakbo ang mga cellphone natin, ang AI, at pati ang mga supercomputer. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na malaking pagbabago sa teknolohiya ay hindi nagawa sa bakal, kundi sa totoong neurons brain ng tao? Ito ang Dish Brain, isang proyekto mula sa Cortical Labs sa Australia na nagpabago sa tingin natin sa artificial intelligence. Hindi ito basta code o algorithm. Pinagsama nila ang biology at technology para gumawa ng isang biological computer. At ang unang test sa kanila, ang turuan silang maglaro ng video game. Ganito ang ginawa nila. Kumuha sila ng humigit kumulang 800,000 brain cells ng tao at daga. Pinalaki nila ito sa isang microelectrode array, isang device na kayang mag-usap sa mga cells gamit ang kuryente. Para sa atin, ang utak ay para sa pag-iisip at paggalaw. Pero para sa mga scientists, ang utak ay ang pinaka-efficient na computer sa buong mundo. Mas matipid ito sa enerhiya at mas mabilis matuto kaysa sa kahit anong AI na ginawa natin. Dito na naging interesante ang lahat. Pinakitaan nila ang Dish Brain ng larong Pong. Gamit ang electrical pulses, tinuro ng computer sa mga cells kung nasaan ang bola at ang paddle. Ang resulta? Sa loob lang ng 5 minuto, natuto ang mga cells kung paano ibalik ang bola. Hindi sila pinrogram para gawin yon. Nag-adapt sila. Sinubukan nilang i-organize ang paligid nila para mabawasan ang randomness. Sa madaling salita, ang mga cells na ito may sariling kakayahan na matuto. Pero habang lumalalim ang research na ito, mas nagiging komplikado ang mga tanong. Kung ang isang chip ay may libo-libong brain cells na natututo at nagre-react, nasaan ang hangganan ng pagiging machine nito? Ayon sa mga eksperto, ang computer na gawa sa tunay na brain cells ang maaaring susunod na malaking hakbang sa teknolohiya. Posibleng makatulong ito sa pag-develop ng mga gamot para sa Alzheimer's o makagawa ng mga robot na kayang magdesisyon at matuto. Pero kasabay nito ang isang malaking ethical dilemma. Sa anong punto natin masasabi na ang isang computer ay may sariling kamalayan? Ang Dish Brain ay hindi lang isang cool na eksperimento sa laboratorio. Isa itong bintana sa hinaharap kung saan ang biology at technology ay iisa na lang. Isang paalala na ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo ay nasa loob pa rin ng ating utak. Ano sa tingin nyo? I-share nyo ang opinion nyo sa comments. Salamat sa panonood.